Chairman, sigurado po ba kayo na personal kayong pupunta doon? Sa tanong ng kanyang sekretaryo, matigas na tumugon si Don Ricardo. Oo, kailangan kong makita mismo ng dalawang mata ko kung anong klasing babae ang gustong pakasalan ng anak ko. Makalipas ang ilang araw, itinago niya ang kanyang pagkatao at pumasok sa isang pabrika bilang isang ordinaryong arawang manggagawa. Doon una niyang nakilala ang babaeng nagngangalang Lina Reyes. Isang babaeng may masayang ngiti na bumati sa kanya na hindi niya aakalaing babago sa buong pananaw niya sa buhay. Mula sa isang tunay na pangyayari, narito ang isang kwentong magbibigay inspirasyon. Naway ang kaligayahan ay laging sumainyo na nakikinig ngayon. Bago tayo magsimula, kung hindi ninyo mamasamain mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito, ito po ay libre. Ang opisina ng chairman sa ika-23 palapag ng De Villa Holdings sa puso ng Makati ay balot sa karaniwang katahimikan. Sa malaking bintana, tanaw ang buong syudad. Ang mga itim na sofa at mamahaling kahoy na mesa sa loob ng silid ay tila simbolo ng kapangyarihan. Sa harap ng mesang iyon, abala si Chairman Ricardo De Villa sa pagbabasa ng mga dokumento. Sa edad na 63, hindi mo makikita sa kanyang tindig ang kanyang edad. Ang kanyang buhok na may mga puti na ay maayos na nakasuklay. Bagamat kalmado ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata. Bilang isang taong ginugol ang buong buhay sa industriya ng konstruksyon, sanay siyang suriin at hatulan ang lahat ng bagay. Maya-maya kumatok sa pinto ang kanyang chief of staff. Chairman, nais po kayong makausap saglit ng young master. Tumango si Don Ricardo. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Sa edad na 33 naman na ni Marco ang taas at kakisigan ng kanyang ama, ngunit magkaiba ang kanilang mga mata. Kabaligtaran ng lamig sa mga mata ng ama, may init at kabaitan sa mga mata ni Marco. Magalang na tumayo si Marco sa harap ng kanyang ama. Dad, may sasabihin po ako. Bahagyang nanginginig ang boses ni Marco. Hindi inalis ni Don Ricardo ang tingin sa mga dokumento. Sabihin mo! Huminga ng malalim si Marco bago magsalita. Magpapakasal na po ako. Sa mga salitang iyon, natigilan ang kamay ni Don Ricardo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha at tiningnan ng anak. Magpapakasal. Bakit biglaan yata? Buong tapang na sumagot si Marco. Hindi po ito biglaan. Mahigit 1 taon na po kaming magkasintahan. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Don Ricardo. Ganun ba? Kaninong anak? Sa mga sayba o baka sa pamilya ng kumpanyang kakasanib lang natin? Umiling si Marco. Hindi po, Dad. Hindi po siya galing sa ganoong pamilya. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Kung ganoon, sino at taga saan siya? Nag-atubili saglit si Marco bago sumagot. Isa po siyang manggagawa sa isang maliit na pabrika. Sa isang iglap, tila nagyelo ang hangin sa loob ng opisina. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ano sa pabrika? Isang trabahador sa pabrika. Tumango si Marco. Opo, nasa quality control po siya. Mabait at napakabuting tao po niya. Hinampas ni Don Ricardo ang mesa at tumayo. Marco, nawawala ka ba sa sarili mo? Isang manggagawa sa pabrika ang magiging asawa mo at papasok sa pamilyang ito. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi natinag si Marco sa sigaw ng ama. Dad, hindi po natin dapat hinuhusgahan ng tao base sa kanyang pinagmulan. Pinutol ni Don Ricardo ang sasabihin niya. Tumahimik ka. Sa tingin mo, para saan ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko para itayo ang kumpanyang ito? Para protektahan ang pangalan at dignidad ng pamilya natin. Tapos isang manggagawa lang sa pabrika hindi maaari. Kinagat ni Marco ang kanyang labi at tinitigan ng ama. Dad, seryoso po ako. Sana po payagan ninyo kami. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana at malamig na nagsalita. Hindi ako papayag. Hiwalayan mo ang babaeng yan ngayon din. Ako ang hahanap ng mas karapat-dapat para sa'yo. Umiling si Marco. Hindi ko po kayang gawin yan. Masamang tinitigan ni Don Ricardo ang anak. Buong tatag na sinabi ni Marco. Pakakasalan ko po siya. Kahit patumutol kayo, Dad. Pagkasabi niyon, umalis si Marco sa opisina. Naiwang mag-isa, kinuyom ni Don Ricardo ang kanyang mga kamao. Ang mukha ay puno ng galit at pagkalito. Agad umuwi si Don Ricardo. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang asawang si Doña Elena na umiinom ng tsaa. Sa edad na 55 si Elena ay kabaligtaran ng kanyang asawa. Mahinahon at malumanay. Napansin ni Elena ang mabigat na mukha ng asawa. Ricardo, may problema ba? Pabagsak na umupo si Don Ricardo sa sofa. Sinabi ni Marco na mag-aasawa na siya. Ngumiti si Elena. Aba, magandang balita yan, hindi ba? Sa wakas magkakaroon na tayo ng manugang. Umiling si Don Ricardo. Anong maganda roon? Ang babae ay isang manggagawa lang daw sa isang pabrika ng subcontractor natin.
Bahagyang nagulat si Elena ngunit agad ding bumalik sa pagiging kalmado. Ganoon ba? Pero kung siya ang pinili ni Marco, sigurado akong isa siyang mabuting tao. Tumas ang boses ni Don Ricardo. Pati ba naman ikaw ganyan din ang iniisip? Ang mga kabataan ngayon akala nila kapag may trabaho na sila matalino na sila. Hindi tayo maaaring tumanggap ng isang taong hindi karapat-dapat sa pamilyang ito. Huminga ng malalim si Elena at mahinahong nagsalita. Ricardo, may ugali kang husgahan agad ang mga tao base sa panlabas na anyo. Hindi mo pa nga siya nakikilala, paano mo nasasabi yan? Natahimik si Don Ricardo sa sinabi ng asawa. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Habang nakahiga, gulong-gulo ang kanyang isip. Isang manggagawa sa pabrika. Anong klaseng babae siya? Bakit naging ganoon na lang katigas ang ulo ni Marco dahil sa kanya? Habang nakatitig sa kisame nag-isip si Don Ricardo. Kailangan kong alamin mismo kung ang babaeng iyon ay talagang karapat-dapat na maging manugang ng pamilya de Villa. At doon isang plano ang nabuo sa isip ni Don Ricardo. Siya mismo ang mag-iimbestiga sa pabrika, itatago ang kanyang pagkatao at oobserbahan ng babae. Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang chief of staff. Sa lahat ng pabrika ng subcontractor natin, alin ang pinakaabala ngayon? Nag-isip saglit ang chief of staff. Yung po sa Cavite ang Yosemichu. Hinahabol po nila ang deadline ngayon. Tumango si Don Ricardo. Gumawa ka ng isang posisyon para sa arawang manggagawa doon. Ako ang papasok. Gulat na gulat ang chief of staff. Chairman, kayo po mismo. Matigas na sinabi ni Don Ricardo. Huwag mong ipapaalam kahit kanino kung sino ako. Ito ay isang utos. Makalipas ang ilang araw, nagbago lakaluti ng anyo ni Don Ricardo. Nakasuot ng damit trabaho at lumang sapatos na goma. Tila ibang tao ang nakikita niya sa salamin. Nangako si Don Ricardo sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong malaman kung ang babaeng iyon ay karapat-dapat para sa anak kong si Marco. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, isinuot ni Don Ricardo ang uniforme ng isang manggagawa. Sa harap ng salamin, pinagmasdan niya ang kanyang di pamilyar na itsura. Kulay abong damit pang trabaho, isang safety helmet at gasgas na sapatos. Para sa kanya na laging nagsusuot ng mamahaling damit, para siyang naging ibang tao. Sa peking ID na inihanda ng kanyang sekretaryo, nakasulat ang pangalang Mang Tonyo. Ibinulsa niya ang ID at huminga ng malalim. Ang pabrika ng Yosemichu sa Cavite ay isa sa maraming subcontractor ng De Villa Holdings. Pagdating sa pasukan ng pabrika, sandali siyang huminto. Ang bakal na gate ay luma na at sa parking lot nakahilera ang mga lumang kotse at motorsiklo. Dahil sa head office lamang siya nagtrabaho bago sa kanyang paningin ang ganitong eksena. Ganito na pala kaluma ang pabrika ng subcontractor ng kumpanyang itinayo ko. May pait sa kanyang mukha nang pumasok siya sa gate. Sa opisina sinalubong siya ng factory manager. Kayo po ba si Mang Tonyo ang bagong pasok? May karanasan na po ba kayo sa pagtatrabaho? Umiling si Don Ricardo. Wala. Ito ang unang beses ko. Ngumisi ang manager. Naku, mahihirapan ka niyan. Kailangan naming habulin ng deadline kaya madalas may night shift. Kakayanin mo ba? Matigas na sumagot si Don Ricardo. Walang problema. Ibinigay ng manager ang mga papeles. Sige, magpaturo ka kay Lina. Siya ang namamahala sa quality control pero siya na rin ang nagtuturo sa mga baguhan. Pagbukas ng pinto ng paggawaan, isang nakabibinging ingay ng mga makina ang sumalubong sa kanya. Umiikot ang mga gear, kumikislap ang apoy mula sa welding at ang mga empleyado ay abala sa kani-kanilang mga pwesto. Mainit at mabigat ang hangin, pinaghalong amoy ng langis at pawis. Sandaling nahirapan huminga si Don Ricardo. Malayong-malayo sa kanyang naka-aircon na opisina. Sa ganitong lugar ba sila nagtatrabaho? Hindi makapaniwalang tumingin sa paligid si Don Ricardo. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumapit sa kanya. Nakangiti, malinis ang suot na damit trabaho. Siya si Lina Reyes. Magandang umaga po. Ako po si Lina Reyes. Mula ngayon magkakasama na po tayo sa trabaho. May init at kabaitan sa boses ni Lina. Sandaling natigilan si Don Ricardo bago sumagot. Ako si Tonyo. Nakangiting sinabi ni Lina. Narinig ko pong ito ang unang beses ninyo. Huwag po kayong mag-alala, dahan-dahan ko po kayong tuturuan. Dinala ni Lina si Don Ricardo sa isang workstation. Dito po ang pwesto ninyo para sa inspeksyon ng mga piyesa. Gamitin po ninyo itong gauge para sukatin at ihiwalay ang mga depektibo. Tumango si Don Ricardo at kinuha ang gauge. Ngunit para sa isang taong sanay lang sa papel at panulat, hindi siya pamilyar sa mga gamit na ito. Maling-mali ang anggulo ng paghawak niya sa gauge at nahirapan siyang basahin ang sukat. Pinapanood siya ni Lina sa tabi at marahang nagsalita. Mas madali po kung ganito ang hawak ninyo. Hinawakan ni Lina ng bahagya ang kamay ni Don Ricardo at itinama ang anggulo.
Makalipas ang isang oras habang sinusubukang buhatin ni Don Ricardo ang isang mabigat na kahon na walan siya ng balanse. Nahulog ang kahon sa sahig at kumalat ang mga piyesa sa loob. Sa lakas ng kalabog na palingon ang lahat ng manggagawa. Nataranta si Don Ricardo. Sa buong buhay niya hindi siya kailanman nagkamali ng ganito. Sinubukan niyang pulutin ang mga piyesa ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad na lumapit si Lina. Okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Inuna ni Lina na alamin kung ligtas si Don Ricardo. Pasensya na, kasalanan ko. Umiling si Lina. Hindi po, lahat po tayo nagsisimula sa ganyan. Ganyan din po ako noong una. Habang tinutulungan siyang mamulot ng mga piyesa sinabi ni Lina. Mabigat po kasi itong kahon, dapat po 2 kamay ang gamit. At dapat po ibaluktot muna ang tuhod bago buhatin para hindi sumakit ang likod ninyo. Tumango si Don Ricardo habang nakikinig sa mabait na paliwanag ni Lina. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Sa halip na sisihin siya sa kanyang pagkakamali, inaalala pa siya ng babaeng ito. Kahit hindi niya ito kilala, naramdaman niya ang init ng pagtanggap. Nang tumunog ang bell para sa tanghalian, kanya-kanyang kuha ng baon ng mga empleyado o pumunta sa kantina. Kinuha ni Don Ricardo ang dala niyang kanin na nakabalot sa dahon at mag-isang umupo sa isang sulok. Napapatingin sa kanya ang ibang mga empleyado at nagbubulungan. Bago yan o, matanda na. Bakit kaya ngayon lang pumasok sa pabrika? Naiinis si Don Ricardo sa mga tingin na iyon ngunit hindi niya pinahalata. Tahimik siyang kumain habang inoobserbahan ang paligid. At dumating si Lina. May dala siyang maliit na baunan. Mang Tonyo, mag-isa lang po kayo. Pwede po bang makiupo? Tumango si Don Ricardo. Umupo si Lina at binuksan ang kanyang baunan. Ito po atsara na gawa ko sa bahay. Masarap po ito. Gusto ninyo po bang tikman? Nag-alinlangan si Don Ricardo. Kailan nga ba ang huling beses na may nagpakita sa kanya ng ganitong kabaitan? Wag na. Sapat na itong dala ko. Ngumiti si Lina. Sige na po. Hindi ko po ito mauubos mag-isa. Dahan-dahang kumuha si Don Ricardo ng isang piraso ng atsara. Malutong at tamang-tama ang asin-tamis nito. Masarap nga. Natuwang ngumiti si Lina. Mabuti naman po at nagustuhan ninyo. Ngayon lang po ako sumubok gumawa niyan. Dinamihan ko po para maibahagi sa lahat dito sa pabrika. Nagulat si Don Ricardo sa kanyang narinig. Gumawa ng atsara hindi para sa sarili kundi para sa ibang tao. Muli niyang tiningnan si Lina. Mayroong tunay na ngiti sa kanyang mukha. Nagsimula na ang trabaho sa hapon at tinuruan si Don Ricardo kung paano gamitin ang isang makina. Dahan-dahan nagpaliwanag si Lina. Kapag pinindot niyo po ang boto na ito, bababa ang press. Siguraduhin niyo pong wala ang kamay niyo bago pindutin ha. Mahirap na po, baka maaksidente kayo. Maingat na pinindot ni Don Ricardo ang button. Gumana ang makina na may malakas na tunog. Nakakatakot sa simula ngunit pagkatapos ng ilang beses, unti-unti na siyang nasasanay. Nasa tabi niya lang si Lina, patuloy siyang pinapalakas ang loob. Ang galing niyo po, masasanay din po kayo agad. Pagdating ng uwian, nangangalay ang buong katawan ni Don Ricardo. Para sa isang taong ginugol ang buong buhay sa harap ng mesa, napakahirap ng pisikal na trabaho. Habang hinuhubad ang damit trabaho, naisip niya, ganito ba sila araw-araw? Habang pinagmamasdan ng papalayong si Lina, komplikado ang kanyang nararamdaman. Ang babaeng mahal ng kanyang anak si Lina ay mas mabait pa kaysa sa inaasahan niya. Ngunit hindi pa rin buo ang loob ni Don Ricardo. Ano naman kung naging mabait siya sa loob ng 1 o 2 araw? Kailangan ko pang magmasid. Sa ika-4 na araw, unti-unti nang nasasanay si Don Ricardo sa buhay sa pabrika. Nasanay na siyang pumasok ng 6:00 ng umaga at umuwi ng 6:00 ng gabi. Ngunit mabigat pa rin ang trabaho. Hirap siyang makatulog dahil sa sakit ng katawan at kalamnan at nagkaroon na ng mga paltos ang kanyang palad. Pero hindi sumuko si Don Ricardo. Hindi siya aalis hanggat hindi niya lubusang nakikilala si Lina. Araw-araw inoobserbahan ni Don Ricardo ang mga kilos ni Lina. Kung paano siya makipag-usap sa mga tao, ano ang sinasabi niya, at kung ano ang kanyang mga ekspresyon. Pagdating ng tanghalian, nagkukumpul-kumpul ang mga empleyado. Sa isang sulok ng pabrika, may ilang lumang mesa kung saan sila sabay-sabay kumakain. Gaya ng dati, mag-isang umupo si Don Ricardo sa isang sulok. Pansin pa rin siya ng ibang mga empleyado. Matanda na, bakit kaya nagtatrabaho pa sa pabrika, tahimik pa, medyo kakaiba no? Naririnig niya ang mga bulungan. Sinubukan ni Don Ricardo na huwag pansinin ngunit hindi niya maiwasan ang pakiramdam na hindi siya kabilang. At dumating si Lina. May dala siyang lalagyan ng atsara at iba pang ulam. Mang Tonyo, mag-isa na naman po kayo. Masayang ngumiti si Lina at umupo sa tapat ni Don Ricardo. Tumingala si Don Ricardo. Oh, ayos lang. Binuksan ni Lina ang lalagyan ng pagkain. Sabi niyo po kahapon masarap kaya nagdala rin po ako ngayon ng ginisang gulay.
Sabay na po tayong kumain. Nag-aalangan ang mukha ni Don Ricardo. Nakakahiya naman kung palagi mo akong binibigyan. Umiling si Lina. Naku, hindi po. Sobra-sobra po kasi ito para sa akin. Mas masarap kumain kapag may kasalo. Dahan-dahang tumikim si Don Ricardo ng ginisang gulay. Manamis-namis at malasa. Masarap. Magaling ka palang magluto. Nahihiyang ngumiti si Lina. Naku, nanonood lang po ako sa internet kung paano. Mag-isa lang po kasi ako sa buhay kaya natuto na rin akong magluto ng kung ano-ano. Tumango si Don Ricardo at nagtanong. Mag-isa ka lang. Sandaling lumungkot ang mukha ni Lina ngunit agad ding bumalik ang sigla. Opo. Maaga po kasing pumanaw ang mga magulang ko. Pero ayos lang po, sanay na po ako. Dahil sa sinabi niya bumigat ang loob ni Don Ricardo. Ulila na mag-isang namumuhay ngunit napakasigla pa rin niya. Karamihan sa mga tao kapag nakakaranas ng kamalasan nagiging mapait o sinisisi ang mundo. Pero iba si Lina. Mayroon pa siyang kakayahang mag-alala para sa iba. Habang tahimik na kumakain napaisip si Don Ricardo. Hindi lang siya nagpapanggap na mabait. Isang batang manggagawa si Benjo ang lumapit. Lina, pahingi naman ang atsara mo. Agad na inabot ni Lina ang lalagyan. Sige, kuha ka lang. Habang kumakain ang atsara sinabi ni Benjo. Talaga namang pinakamasarap ang atsara ni Lina. Mas masarap pa sa gawa ng nanay ko. Tumawa si Lina. Hala ka, baka pagalitan ka ng nanay mo niyan. Unti-unting lumapit ang iba pang mga empleyado. Pahingi rin ako ng kaunti. Salamat kay Lina, masarap ang kain natin. Habang pinagmamasdan ng eksena na mangha si Don Ricardo. Walang pag-aalinlangan na ibinahagi ni Lina ang dala niyang pagkain. Mabilis na naubos ang atsara at halos wala nang natira sa ginisang gulay. Ngunit hindi ito ininda ni Lina. Sa halip masaya siyang pinapanood ang mga kasamahan na kumakain ng masarap. Bulong ni Don Ricardo sa sarili. Ganyan pala ang puso ng batang iyon. Para kay Don Ricardo, na buong buhay na hinusgahan ng mga tao base sa kanilang yaman at pamilya. Nakakagulat ang nakikita niya kay Lina. Isang mas matandang babaeng manggagawa ang lumapit kay Lina. Lina, anak, pasensya na, pwede bang mauna na akong umuwi ngayon? Nilalagnat kasi ang anak ko, kailangan kong dalhin sa ospital. Tumango si Lina at sumagot. Sige po ate. Walang problema, ako na po ang tatapos ng trabaho ninyo. Nagpasalamat ang babae. Trangkaso lang yata pero mataas ang lagnat. Maraming salamat talaga ha. Kinawayan siya ni Lina. Wala po iyon. Sana po gumaling siya agad. Nagsimula na ang trabaho sa hapon at hindi lang ang sariling trabaho ang ginawa ni Lina, kundi pati na rin ang trabaho ng kasamang umuwi ng maaga. Dumoble ang mga piyesang kailangan niyang inspeksyonin ngunit walang reklamo si Lina at tahimik na nagtrabaho. Pinapanood siya ni Don Ricardo mula sa kanyang pwesto. Pinapawisan na ang kanyang noo ngunit hindi siya tumitigil. Sinusukat ang mga piyesa, inihihiwalay ang mga depekto at isinusulat ang mga tala. Marahang nagtanong si Don Ricardo. Gusto mo bang tulungan kita? Tumingala si Lina at ngumiti. Salamat po Mang Tonyo pero kaya ko na po ito. Unahin niyo na po ang sa inyo. Mahirap po kasing matutunan agad yan. Ngunit hindi kayang manood lang ni Don Ricardo. Mabilis niyang tinapos ang kanyang gawain at tinulungan si Lina. Bagamat medyo asiwa pa ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagpasalamat si Lina. Salamat po talaga Mang Tonyo. Dahil po sa inyo mas mabilis matatapos ito. Walang emosyong sumagot si Don Ricardo. Wala yon. Ngunit isang kakaibang damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Ngayon lang niya nalaman na ganito pala kasaya ang pakiramdam ng pagtulong sa kapwa. Pagdating ng uwian lumapit si Lina kay Don Ricardo. Mang Tonyo, maraming salamat po sa tulong kanina. Malaking bagay po iyon. Tumango si Don Ricardo. Gawain ko lang yon. Isinukbit ni Lina ang kanyang bag. Sige po, mauna na po ako. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Pinanood ni Don Ricardo ang papalayong si Lina. Maliit ang kanyang pangangatawan ngunit ang puso sa loob niya ay mas malaki kaysa kanino man. Sa sasakyan pauwi malalim ang iniisip ni Don Ricardo habang nakatingin sa labas ng bintana. Iba si Lina sa lahat ng taong nakilala niya sa buong buhay niya. Wala siyang yaman o kilalang pangalan ngunit ang pakikitungo niya sa kapwa ay higit pa sa marangal. Ang pagbabahagi ng pagkain ng pagtulong sa trabaho ng kasama lahat ay bukal sa kanyang puso. Bulong ni Don Ricardo sa sarili. Ano ba ang tinitingnan ko sa mga tao sa buong buhay ko? Puro panlabas na anyo lang. Sa unang pagkakataon nagsimulang aminin ni Don Ricardo ang sarili niyang pagkiling. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Hindi ko pa siya pwedeng husgahan sa loob lang ng ilang araw. Kailangan ko pang mag-obserba. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Elena sa pinto. Maligayang pagbabalik. Kumusta? Pagod ang mukha ni Don Ricardo nang sumagot. Hindi ko pa alam, kailangan ko pang magmasid. Tiningnan ni Elena ang mukha ng asawa. Pero mukhang may naramdaman ka ng kakaiba.
Hindi umimik si Don Ricardo at umupo sa sofa. Ngunit sa kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang ngiti ni Lina. Isang linggo na ang nakalipas. Isang hapon may tensyon sa pabrika. Malapit na ang deadline kaya mas abala ang lahat kaysa dati. Walang tigil ang pag-andar ng conveyor belt. At mas lalong lumakas ang ingay ng mga makina. Nakatutok din si Don Ricardo sa pag-iinspeksyon ng mga piyesa. Isang linggo pa lang niya itong ginagawa pero kinakabahan pa rin siya. Sinusukat niya ang mga piyesa at inihihiwalay ang mga depektibo. At nangyari ito. Isang malakas na blag kasabay ng isang sigaw. Nagulat na napatingala si Don Ricardo. Sa kabilang dako ng pabrika tila nagkaaberya ang isang press machine. Nagtakbuhan ang mga manggagawa doon at sumunod si Don Ricardo. Pagdating sa lugar isang manggagawa ang nakaupo sa sahig hawak-hawak ang kanyang braso. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan. Aray, unang dumating si Lina. Saan po ang masakit? Patingin po agad. Kalmadong sinuri ni Lina ang braso ng manggagawa. Mabuti na lang at hindi bali ngunit mukhang nabagsakan ito ng materyales at may malaking pasa. Agad kinuha ni Lina ang first aid kit at sinimula ng paunang lunas. Okay lang po yan. Gagaling din po agad. Lalagyan ko po muna ng gamot at bebendahan. Napapangiwi sa sakit ang manggagawa ngunit sa kalmadong boses ni Lina unti-unti siyang kumalma. Sa sandaling iyon dumating ang supervisor ng pabrika. Isang matabang lalaki na nasa edad 50 na laging nakakunot ang noo. Anong nangyari dito? Iritableng tanong ng supervisor. Sumagot si Lina. Nahulog po ang materyales mula sa press machine at nasaktan po si Kuya Josel. Kailangan po siyang dalhin sa ospital. Lalong kumunot ang noo ng supervisor. Ano ba yan ang liit-liit na bagay pinapalaki niyo pa? Hindi naman malalayan. Matigas na sinabi ni Lina. Hindi po. Kailangan po siyang magamot ng maayos. Tumingin sa paligid ang supervisor at bumulong. Lina, wag mo nang i-report to. Kapag bumaba ang safety evaluation ng pabrika, tayong lahat ang magkakaproblema. Lagyan mo na lang ng pampahid at pagpahingahin mo. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lina ang supervisor. Sir, nasaktan po ang tao, bakit po natin itatago? Hindi po tama yan. Bumaba ang boses ng supervisor. Hindi sa ganon. Kapag nai-report to sa head office, babagsak ang rating ng pabrika natin. Baka putulin ang kontrata natin. Kapag nangyari yun, lahat tayo mawawalan ng trabaho. Narinig ni Don Ricardo ang usapan at nagulat siya. Itago ang isang aksidente sa trabaho, pwede ba yun? Sa head office, mga papeles lang ang basehan niya sa pamamahala sa mga pabrika. Kung mataas ang safety rating, iniisip niyang maganda ang pabrika. Hindi niya akalain na sa likod nito ganito ang nangyayari. Kinuyom ni Don Ricardo ang kanyang kamao. Nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib ngunit hindi niya maaaring ilantad ang kanyang pagkatao ngayon. Hindi natinag si Lina. Sir, pasensya na po pero ire-report ko po ito. Mas mahalaga po ang buhay ng tao kaysa sa rating. Namula ang mukha ng supervisor. Hoy Lina, ano bang pinagsasabi mo? Isipin mo rin ang kapakanan ng ibang mga kasamahan mo dito. Nag-aalalang nagmamasid ang ibang mga empleyado. May bumulong. Lina, baka mas mabuting palampasin na lang muna natin ngayon. Isipin din natin ang trabaho natin. Pumiling si Lina. Hindi po. Prinsipyo po ito. Kung papalampasin natin ito ngayon, mauulit at mauulit lang to. Inalalayan ni Lina ang nasaktang manggagawa para tumayo. Kuya Josel, sasamahan ko po kayo sa ospital. Kailangan niyo pong magpagamot muna. Nagpasalamat ang manggagawa at tumango. Pumunta si Lina sa opisina at nagsimulang gumawa ng incident report. Sinubukan siyang pigilan ng supervisor ngunit hindi siya nakinig. Sir, ako po ang mananagot dito. Huwag po kayong mag-alala. Galit man ng supervisor, wala na siyang nagawa. Nagdabog na lang siya at umalis. Pinanood ni Don Ricardo ang lahat ng iyon at labis na humanga. Handa si Lina na harapin ang anumang kapahamakan para lang gawin ang tama. Karamihan sa mga tao ay uunahin ang sariling kapakanan. Ngunit iba si Lina. Ang pagsunod sa prinsipyo, ang pag-una sa kaligtasan ng tao, iyon ang kanyang paniniwala. Sa buong buhay niya bilang isang negosyante, maraming tao na siyang nakilala ngunit ngayon lang siya nakakita ng isang tulad niya. Matapos gawin ang report, dinala ni Lina ang nasaktang manggagawa sa ospital. Bumalik si Don Ricardo sa kanyang pwesto ngunit hindi siya makapag-focus sa trabaho. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang nangyari kanina. Ang sistemang ginawa ko ang may problema. Naintindihan na niya. Dahil ang head office ay tumitingin lang sa safety rating, natututo ang mga nasa baba na magtago ng mga aksidente. Sa huli, ang kaligtasan ng mga manggagawa ay hindi na nabibigyan ng halaga. Pagdating ng hapon, bumalik si Lina. Mukha siyang pagod ngunit matatag pa rin ang kanyang ekspresyon. Marahang lumapit si Don Ricardo at nagtanong, "Ayos lang ba?" Tumango si Lina at ngumiti. "Opo,
Hindi naman po malala ang nangyari kay Kuya Josel. Isang linggong pahinga lang daw po gagaling na siya. Nagtanong si Don Ricardo. Hindi ba galit sa iyong supervisor? Nagkibit balikat si Lina. Galit po. Pero wala po akong magagawa. Hindi naman po tama na itago natin kapag may nasasaktan. Muling tiningnan ni Don Ricardo si Lina. Hindi lang siya basta mabait na babae. Siya ay isang taong may tapang. Isang taong kayang piliin ng tama kahit pa mapahamak ang sarili niyang posisyon. Bulong ni Don Ricardo sa sarili. Ang mga taong tulad niya ang may tunay na dignidad. Sa buong buhay niya, puro mayayaman at mga kasosyo sa negosyo ang kanyang nakasalamuha. Ngunit ngayon lang niya naintindihan na ang tunay na dignidad ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa gawa. Pauwi sa loob ng sasakyan, tinawagan ni Don Ricardo ang kanyang chief of staff. Repasuhin mo ang safety evaluation system para sa pabrika ng Yoshimichi. May nagaganap na pagtatakip ng mga aksidente doon. Nagulat ang chief of staff. Chairman, ano po ang nangyari? Matigas na sinabi ni Don Ricardo. Ipaliwanag ko mamaya. Unahin mo muna ang sistema. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Don Ricardo ang mga pagkukulang ng kumpanyang kanyang itinayo. Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Elena, "Tama ka. Ang babaeng iyon ay hindi isang ordinaryong tao." Nakita ni Elena ang seryosong mukha ng asawa. "May nangyari ba?" Ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Tumango si Elena. "Kung gayon, tinatanggap mo na ba siya?" Natahimik sandali si Don Ricardo. "Hindi ko pa alam, pero sigurado ako ang babaeng iyon ay may prinsipyo." Umupo si Don Ricardo sa sofa at nag-isip ng malalim. Lumipas ang ilang araw matapos ang aksidente. May kakaibang tensyon sa pabrika. Halatang iniiwasan ng supervisor si Lina at maging ang ilang kasamahan ay lumalayo sa kanya. Dahil daw kay Lina magkakaroon ng inspection galing sa head office. Paano kung bumagsak ang rating ng pabrika natin? Naririnig niya ang mga bulungan. Ngunit hindi natinag si Lina. Gaya ng dati, masaya pa rin siyang bumabati sa mga tao at tahimik na nakatuon sa kanyang trabaho. Habang pinagmamasdan si Lina, bumigat ang loob ni Don Ricardo. Masakit isipin na siya pa ang sinisisi gayong ginawa lang niya ang tama. Habang nag-i-inspeksyon ng mga piyesa, palihim na sumusulyap si Don Ricardo kay Lina. Kalmado pa rin siyang nagtatrabaho. Sinusukat ang mga piyesa, nagsusulat sa talaan at naghihiwalay ng mga depektibo. Sa paningin ni Don Ricardo, kahanga-hanga ang kanyang ginagawa. Tanghalian. Lumapit si Lina kay Don Ricardo. "Mang Tonyo, hindi po ako nakapagdala ng baon ngayon. Sabay po tayong kumain sa kantina." Tumango si Don Ricardo. Magkasama silang pumunta sa kantina. Maingay at puno ng mga empleyado ang lugar. Nakahanap ng upuan si Lina. "Abala po tayo nitong mga nakaraang araw, no? Malapit na kasi ang deadline kaya lahat ay pagod." Habang humihigop ng sabaw, sumagot si Don Ricardo. "Oo nga. Mahirap talaga ang trabaho ninyo." Sa kalagitnaan ng pagkain, tinitigan ni Lina si Don Ricardo. "Mang Tonyo, pwede po bang magtanong?" Kinabahan si Don Ricardo. "Ano yon?" Maingat na nagtanong si Lina. "Pakiramdam ko po kasi iba kayo sa karamihan dito. Ang pananalita nyo, ang kilos nyo. Dati po ba kayong nagtrabaho sa ibang kumpanya, sa opisina po ganoon?" Sandaling natigilan si Don Ricardo. Muntik na siyang mabuking. Sinubukan niyang maging kalmado. Ganyan talaga kapag tumatanda na. Wala yon. Nagtaka man si Lina, hindi na siya nagtanong pa. "Ganoon po ba? Pero ang bilis niyo pong matuto sa trabaho. Karaniwan po inaabot ng 1 buwan ng mga baguhan pero kayo po sanay na. Mapait na ngumiti si Don Ricardo. Hindi ako sanay, matalas lang akong mag-obserba." Dahil buong buhay niyang inoobserbahan at sinusuri ang mga tao, mabilis niyang naintindihan ang proseso ng trabaho. Ngunit sinabi niyang parang walang anuman. "Dahil mabait kang magturo." Pagkatapos kumain habang pabalik sa pagawaan, tinipon ng factory manager ang lahat ng empleyado. Madilim ang kanyang mukha. "Makinig kayong lahat. May balita galing sa head office. Kinansela na daw ang proyektong ito." Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. "Ano po? Bakit daw?" Nagsigawan ng mga empleyado. Bumuntong hininga ang manager. Na-delay daw ang delivery ng mga materyales kaya kinansela na ng head office ang kontrata. Lahat ng mga piyesang ginawa natin ay itatapon na lang daw. Namutla ang mukha ni Lina. "Kung ganun lahat po ng pinaghirapan namin," umiling ang manager. "Nasayang lang. Kailangan nating itapon lahat. At pansamantala mawawalan tayo ng trabaho. No work, no pay muna kayong lahat." Gumuho ang mundo ng mga empleyado. Kung no work, no pay, paano na ang sahod namin? Problemado ang mukha ng manager. "Desisyon ito ng head office kaya wala tayong magagawa. Pasensya na." Nang marinig iyon, nagulat si Don Ricardo. Desisyon ng head office.
Yan yung papeles na pinirmahan ko. Ilang araw lang ang nakalipas nang ipresenta sa kanya ng Chief of Staff ang dokumento para sa kanselasyon ng kontrata. Walang pag-aalinlangan niya itong inaprubahan. Isang piraso lang ng papel, isang pirma. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang epekto nito sa buhay ng maraming tao. Kinuyom ni Don Ricardo ang kanyang kamao. Ako ba ang may gawa nito? Isa-isang umalis sa mga empleyado. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, naging halos walang tao ang pagawaan. Ngunit si Lina hindi umalis sa kanyang pwesto. Nakatayo siya sa harap ng kanyang workstation, nakatingin sa mga hindi pa tapos na piyesa. At mahina siyang nagsalita. Tapusin natin ito. Napalingon ng ilang empleyadong naiwan sa tabi niya. Lina, itatapon lang din naman yan. Bakit pa? Umiling si Lina. Kahit na. Dapat nating tapusin hanggang sa huli. Tayo ang nagsimula nito. Sabi ni Benjo. Pero no work, no pay. Bakit tayo magtatrabaho ng walang bayad? Ngumiti si Lina. Hindi naman tayo nagtatrabaho para lang sa pera. Ang mga bagay na ginawa natin dapat nating tapusin gamit ang sarili nating mga kamay. Di ba't iyon ang ating karangalan? Sa mga salitang iyon, ilang empleyado ang tumango. Tama si Lina. Oo nga, wala rin naman tayong gagawin. Tapusin na natin. Isa-isa bumalik ang mga empleyado sa kanilang mga pwesto. Bumalik din si Don Ricardo sa kanyang pwesto. Habang hawak ang piyesa, napaisip siya. Kahit hindi sila bayaran, nagtatrabaho sila ng may karangalan. Isang bagay na hindi niya naintindihan noong nasa head office pa siya. Para sa kanya lahat ay numero lang. Benta kita gastos. Ngunit sa sandaling ito naintindihan ni Don Ricardo. Sa likod ng mga numerong iyon may mga tao. At ang mga taong iyon ay may karangalan at mga buhay na binubuhay. Dumating ang gabi. Kusang nag-overtime ang mga empleyado. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp, tahimik silang nagtatrabaho. Si Lina ang nangunguna sa lahat. Pinapawisan na ang kanyang noo ngunit hindi siya tumitigil. Habang pinagmamasdan siya, uminit ang dibdib ni Don Ricardo. Mga taong dapat kong panagutan. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Don Ricardo ng tama ang bigat ng pagiging isang chairman. Lagpas hating gabi nang matapos ang trabaho. Lahat ng piyesa ay natapos at maayos na naisalansan. Pagod ang mukha ni Lina ngunit nakangiti siya. Salamat sa inyong lahat. Natapos din natin. Nagtingi na ng mga empleyado at nagtawanan. Kahit pa itatapon lang ang mga piyesa, mayroon silang pakiramdam ng tagumpay. Kasama nila si Don Ricardo sa sandaling iyon. Nangako si Don Ricardo sa kanyang sarili. Ako ang aayos nito. Sa sasakyan pa uwi tinawagan niya ang kanyang Chief of Staff. Yung kanselasyon ng proyekto sa Yoshimitsu, repasuhin mo ulit. Nagulat ang Chief of Staff. Pero Chairman, aprobado niyo na po yun. Matigas na sinabi ni Don Ricardo. Mali ang desisyon ko. Ipagpatuloy ang kontrata at alisin mo agad ang no work no pay status ng mga empleyado. Ang sahod nila ngayong buwan bigyan mo ng special bonus. Nag-aalangan man sumagot ang Chief of Staff. Masusunod po, Chairman. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, inamin ni Don Ricardo na mali ang kanyang naging desisyon. At sa pamamagitan ng isang babaeng nagngangalang Lina, natutunan niya kung ano ang tunay na pananagutan. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa pabrika. Muling tinipon ng factory manager ang mga empleyado. Makinig kayong magandang balita. Tumawag ang head office. Binawi na daw ang kanselasyon ng proyekto. Tuloy na ulit ang kontrata. At inalis na rin ang no work no pay at may special bonus pa daw tayo sa sahod ngayong buwan. Nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado. Talaga po, yehey. Sa isang iglap naging masaya ang buong pabrika. Hindi makapaniwalang nagtanong si Lina sa manager. Totoo po ba? Paano pong biglang nagbago? Nagkibit balikat ang manager. Hindi ko rin alam. Biglaan daw ni-review sa head office at ang chairman daw mismo ang nag-utos. Tumango si Lina at ngumiti. Mabuti naman po. Talagang mabuti. Nagbatian at nagyakap ng mga empleyado sa tuwa. Tila nawala lahat ng pagod nila kagabi. Mula sa isang sulok pinagmamasdan ni Don Ricardo ang lahat. Uminit ang kanyang puso. Kakaibang pakiramdam na ang isang desisyon niya ay makakapagpasaya ng ganito karaming tao. Dati puro numero lang ang tinitingnan niya pero ngayon iba na. Ang mga ngiti ng mga tao ay mas makahulugan kaysa sa anumang financial statement. Tahimik na bumalik si Don Ricardo sa kanyang pwesto at nagsimulang magtrabaho. Dumating ang tanghalian. Gaya ng dati inilabas ni Lina ang kanyang baunan. May dala siyang sushi rolls at prutas. Kinuha rin ni Don Ricardo ang kanyang baon at umupo sa tabi niya. Masayang ngumiti si Lina. Mang Tonyo, ang ganda po ng araw natin ngayon, no? Ang saya ng mga mukha ng lahat. Tumango si Don Ricardo. Oo nga, mabuti naman. Inalok ni Lina ng isang sushi roll si Don Ricardo.
Tikman niyo po. Maaga po akong gumising para gawin yan. Habang kinukuha ang sushi roll, nagtanong si Don Ricardo. Lina, bakit ba napakabuti mo sa ibang tao? Nag-isip sandali si Lina. Siguro po nakasanayan ko na. Noong bata po kasi ako, nawalan ako ng mga magulang. Mag-isa lang po akong namuhay pero maraming tumulong sa akin. Kaya gusto ko rin pong makatulong sa iba. Para sa akin po dapat sinusuklian ng kabutihang natanggap. Naantig si Don Ricardo sa kanyang sinabi. Naisip niya na sa buong buhay niya puro tanggap lang siya ng tanggap at hindi kailanman nagbalik. Nagpatuloy si Lina. Mukhang pagod na pagod po kayo nitong mga nakaraang araw, Mang Tonyo. Mahirap po talaga yung trabaho natin kagabi. Pumiling si Don Ricardo. Ayos lang. Inilabas ni Lina ang isang maliit na thermos mula sa kanyang bag. Eto po, nagtimpla po ako ng kape sa bahay para po mabawasan ang pagod ninyo. Kinuha ni Don Ricardo ang thermos at binuksan ito. Sumingaw ang mabangong amoy ng mainit na kape. Uminom siya ng isang lagok. Matamis at malinamnam. Masarap. Natuwang ngumiti si Lina. Mabuti naman po. Lakasan niyo po ang loob ninyo, Mang Tonyo. Mukha po kayong pagod palagi pero kapag nagtiyaga po tayo, darating din po ang magandang araw. Tulad po ngayon. Sa mga salitang iyon natigilan si Don Ricardo. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Sa buong buhay niya walang sino man ang nagsabi sa kanya ng ganoong klaseng salita ng pag-aalala. Ang posisyon ng isang chairman ay malungkot. Lahat ay natatakot at gumagalang sa kanya. Pero walang sino man ang tunay na nag-aalala para sa kanya. Ngunit sa sandaling ito bukal sa puso ang pag-aalala ni Lina. Habang umiinom ng isa pang lagok ng kape napaisip si Don Ricardo. Ilang tao na ba ang nasaktan ko? Naintindihan niya kung gaano kalamig at puno ng kalkulasyon ang mundong kanyang ginagalawan. Noong nasa head office siya, sinusukat niya ang mga tao base sa kanilang performance. Kung naabot ang target, pupurihin. Kung hindi, pagsasabihan. Pero hindi niya kailanman pinansin ang kanilang mga buhay. Kung ano ang kanilang nararamdaman, kung ano ang kanilang mga pangarap, wala siyang pakialam. Nagsimulang maintindihan ni Don Ricardo kung gaano siya naging arogante. Nagsimula na ang trabaho sa hapon. Habang nag-iinspeksyon ng mga piyesa, patuloy pa rin niyang inoobserbahan si Lina. Abala pa rin si Lina sa pagtatrabaho. Kapag may kasamahang nahihirapan, agad siyang lumalapit para tumulong. Kapag may nasirang makina, sinusubukan niyang ayusin ito. Hindi lang sarili niyang trabaho ang ginagawa niya. Palagi siyang nakatingin sa paligid at unang nag-aalok ng tulong sa mga nangangailangan. Bulong ni Don Ricardo sa sarili. Ito ang tunay na pamumuno. Dapit hapon isang babaeng empleyado ang umiiyak. Lumapit si Lina at nagtanong. Ate, Sachi, anong problema? Habang pinupunasan ng luha, sumagot si Sachi. Ate Lina, may problema po sa bahay. May sakit si nanay pero wala kaming pampaospital. Sa susunod na linggo pa ang sahod, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nag-isip sandali si Lina. Magkano ba ang kailangan mo? Nag-aalangang sumagot si Saki. Mga 10,000 piso po. Pero paano naman ako? Binuksan ni Lina ang kanyang bag at kinuha ang kanyang wallet. Kinuha niya ang isang card. Gamitin mo muna to. Pambayad sa ospital. Kapag nakaluwag-luwag ka na, saka mo na lang ako bayaran. Nagulat si Sachi. Ate Lina, di ba't ito yung pang-emergency fund mo? Paano ko naman to tatanggapin? Ngumiti si Lina. Ayos lang. Mag-isa lang naman ako kaya hindi ko naman kailangan ng biglaang pera. Ate Shaki, ipagamot mo na si nanay. Napaiyak si Sashi at niyakap si Lina. Ate, maraming salamat. Habang pinapanood ang eksena, uminit ang dibdib ni Don Ricardo. Kahit hindi rin naman siya mayaman, buong puso siyang nagbigay ng pera para sa isang kasamahan. Walang kalkulasyon, walang kondisyon. Tumulong lang siya sa isang taong nangangailangan. Ikinumpara ni Don Ricardo ang kanyang sarili. Siya may bilyon-bilyong pisong yaman pero hindi niya kailanman naisip tumulong sa iba. Nagbibigay siya ng donasyon pero para lang iyon sa tax. Wala ni isang beses na tumulong siya dahil gusto niya. Pauwi sa loob ng sasakyan, matagal na nag-isip si Don Ricardo. Si Lina walang-wala ngunit ang kanyang puso ay mas mayaman kaysa kanino man. Samantalang siya, nasa kanya na ang lahat ngunit ang kanyang puso ay dukha. Sa unang pagkakataon nakaramdam si Don Ricardo ng hiya. Ang yaman at posisyon na pinaghirapan niya sa buong buhay niya ay tila nawala ng kulay. Naintindihan niya na ang tunay na halaga ay hindi nasa pag-aari kundi sa pusong handang magbigay. Pagdating sa bahay sinabi niya kay Elena, napakayabang ko pala sa buong buhay ko. Nakita ni Elena ang seryosong mukha ng asawa. Bakit mo naman nasabi yan? Habang umuupo sa sofa sinabi ni Don Ricardo, nakita ko sa babaeng iyon. Ang tunay na dignidad ay hindi galing sa panlabas na anyo kundi sa puso. Buong buhay ko puro panlabas lang ang tiningnan ko. Hinawakan ni Elena ang kamay ng asawa.
Mabuti naman at naintindihan mo na ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana at bumulong. Kailangan kong magbago. Hindi pwedeng ganito na lang. Nagdesisyon si Don Ricardo. Isa sa buhay niya ang mga natutunan niya mula kay Lina. Pahalagahan ng mga tao mula sa puso. At laging iisipin kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang mga desisyon sa buhay ng maraming tao. Lumipas pa ang 1 linggo. Lubusan nang nakaangkop si Don Ricardo sa buhay sa pabrika. Hindi na lang siya isang tagamasid. Naging tunay na siyang kasamahan. Nakikipagbiruan sa mga empleyado at sa tanghalian, sabay-sabay silang tumatawa habang kumakain. Ngunit alam ni Don Ricardo na malapit nang matapos ang mapayapang panahong ito dahil nakatanggap siya ng balita na darating ang regular audit team mula sa head office. Nang umagang iyon, 2 itim na mamahaling sasakyan ang dumating sa pasukan ng pabrika, ang audit team mula sa head office. Bumaba ang mga empleyadong naka-business suit kasunod ang chief of staff. Agad na sumalubong ang factory manager. Welcome po. Nakahanda na po ang lahat. Tumango ang audit team at pumasok sa loob ng pabrika. Natigilan ang mga empleyadong naka-business suit kasunod ang chief of staff. Agad na sumalubong ang factory manager. Welcome po. Nakahanda na po ang lahat. Tumango ang audit team at pumasok sa loob ng pabrika. Natigilan ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho, bakas ang kaba. Kinabahan din si Lina nang makita ang audit team. Laging mabigat sa pakiramdam ang regular audit. Sinusuri ang bawat dokumento, iniinspeksyon ang proseso ng trabaho at tinatanong ang pagsunod sa mga safety rules. Muling sinuri ni Lina ang kanyang mga report kung may problema. Kasama doon ang report tungkol sa aksidente noong nakaraang araw. Medyo kinakabahan si Lina ngunit taas noo siya. Dahil ginawa niya ang tama, nagsimulang maglibot ang audit team sa loob ng pabrika. Sinusuri ang kondisyon ng mga makina at ang mga talaan ng trabaho. Sa sandaling iyon, isang auditor ang nakapansin kay Don Ricardo na nagtatrabaho. Nagulat ang auditor at bumulong sa chief of staff. Hindi ba si chairman yon? Tumango ang chief of staff at mahinang sinabi. Oo, siya nga. Pero wag mo munang ipapaalam ang pagkatao niya. Nag-aalangan man, tumango ang auditor. Ngunit mabilis na kumalat ang balita. Isang empleyado ang aksidenteng nakarinig sa usapan ng mga auditor at ipinagsabi sa iba. At sa isang iglap, nagbulungan ang buong pabrika. Yung si Mang Tonyo raw si chairman, bakit naman nandito ang chairman? Hindi ka panipaniwala. Palihim na sumusulyap ang mga empleyado kay Don Ricardo at nagbubulungan. Narinig din ni Lina ang balita at natigilan siya. Si chairman si Mang Tonyo. Tinipon ng factory manager ang mga empleyado. At sa harap ng audit team nagsalita ang chief of staff. Mayroon po kaming importanteng sasabihin sa inyong lahat. Sa loob ng 2 linggo ang nagtrabaho dito bilang si Mang Tonyo ay walang iba kundi ang chairman ng De Villa Holdings, si Don Ricardo De Villa. Sa isang iglap tumahimik ang buong pagawaan. Hindi makapaniwalang nagtinginan ng mga empleyado. Nakabukas ang bibig ni Lina habang nakatingin kay Don Ricardo. Puno ng gulat at pagkalito ang kanyang mga mata. Dahan-dahang lumakad si Don Ricardo papunta sa harap. Suot pa rin niya ang damit trabaho at safety helmet ngunit ang kanyang mga mata ay may autoridad ng isang chairman. Tiningnan niya ang mga empleyado at nagsalita. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Itinago ko ang aking pagkatao at nagtrabaho dito. Ang totoo, sinabi ng anak ko na gusto niyang pakasalan ng isang babae mula sa pabrikang ito kaya gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya. Hindi pa rin makapaniwala ang mga empleyado. Tumingin si Don Ricardo kay Lina. Namumutla ang mukha ni Lina habang nakatayo. Lumapit si Don Ricardo kay Lina. Lina Reyes, ang anak kong si Marco, ikaw pala ang babaeng mahal niya. Noong una tumutol ako. Hindi ko matanggap na isang manggagawa sa pabrika ang magiging manugang ng pamilya namin. Pero sa loob ng 2 linggong pagtatrabaho sa tabi mo naintindihan ko. Naintindihan ko kung gaano ako naging mayabang. Kung gaano ko minamaliit ang mga tao. Pinipigilan ni Lina ang kanyang luha at yumuko. Chairman ako po! Umiling si Don Ricardo. Hindi ako ang natuto. Mula sa'yo, natutunan ko kung ano ang tunay na dignidad. Naintindihan ko na hindi pera o pamilya kundi ang puso para sa kapwa ang lumilikha ng dignidad. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Buong puso niya itong sinasabi. Itinaas ni Lina ang kanyang mukha at tiningnan si Don Ricardo. May mga luha na sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Don Ricardo. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, hindi nawala ang ngiti mo. Inalala mo ang iba at sinunod mo ang prinsipyo. Inuna mo ang kaligtasan ng iyong kasamahan kaysa sa sarili mong kapakanan. At kahit wala kang marami, buong puso kang nagbahagi. Buong buhay ko, puro mayayaman ang nakasama ko pero ngayon lang ako nakakilala ng isang tulad mo. Ikaw ang tunay na mayaman, ang tunay na marangal na tao. Umiiyak na sinabi ni Lina.
Chairman, isa lang po akong hamak na tao. Ginawa ko lang po ang tama. Umiling si Don Ricardo. Hindi alam ko kung gaano kahirap gawin ang tama. Karamihan sa mga tao uunahin ang sarili nila. Pero ikaw iba ka. Isa kang tunay na tao. Tumingin si Don Ricardo sa mga empleyado. Mga kasama sa pagtatrabaho ko dito, marami akong natutunan. Sa head office numero lang ang tingin namin sa inyo. Pero dito, nakita ko kayo bilang mga tao. Simula ngayon ako ang magbabago. Mas pakikinggan ko ang boses ng mga nasa baba. Sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng mas magandang kapaligiran sa pagtatrabaho. Nagpalakpakan ang mga empleyado. Mahina sa simula ngunit unti-unting lumakas. Lahat ay naantig dahil ang chairman mismo ang pumunta sa kanilang lugar, nakisama sa kanila at sinubukang intindihin ang kanilang mga hirap. Pinunasan ni Lina ang kanyang luha at nakipalakpak din. Yumuko ng malalim si Don Ricardo sa mga empleyado. Salamat. Isang napakahalagang panahong ito para sa akin. Pagkatapos ng anunsyo, tinawag ni Don Ricardo ang factory manager. Manager, repasuhin natin ang kontrata ng Yoshimitsu. Taasan ang presyo ng bawat piyesa at bigyan ng mas mahabang deadline. At ang head office ang susuporta sa pamumuhunan para sa mga safety equipment. Nagulat at nagpasalamat ang manager. Chairman, maraming salamat po. Ngumiti si Don Ricardo. Dapat lang. Magkakasama tayo sa trabahong ito. Hinubad ni Don Ricardo ang kanyang damit trabaho at huling tiningnan ang pagawaan. Ang 2 linggo na ginugol niya dito ang pinakamakahulugang panahon sa kanyang buhay. Lumapit siya kay Lina. Lina, sa lalong madaling panahon gusto kitang imbitahan sa aming bahay. Kasama si Marco para formal tayong magkakilala. Yumuko si Lina at sumagot, Chairman, ako po ba ay karapat-dapat? Inilahad ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Hindi manugang ka na ng pamilya namin kaya nararapat lang. Kinuha ni Lina ang kamay ni Don Ricardo. Isang mainit na kamayan. Ngumiti si Don Ricardo. Mula ngayon aalagaan mo kami, hamanugang. Umiiyak na sumagot si Lina. Maraming salamat po, Chairman. Nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Bago umalis sa pabrika, lumingon si Don Ricardo. Dito natutunan niya ang tunay na halaga ng buhay. Na hindi pera o posisyon kundi ang puso ng tao ang pinakamahalaga. Pagsakay sa sasakyan, nagtanong ang Chief of Staff. Chairman, napagod po siguro kayo. Umiling si Don Ricardo. Hindi ito ang pinakamahalagang panahon sa buong buhay ko. Ngayon pakiramdam ko na intindihan ko na kung ano ang pagiging isang tunay na chairman. Dahan-dahang umalis ang sasakyan sa pabrika. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana at ngumiti. Magaan ang kanyang pakiramdam. Lumipas ang 1 buwan. Maraming nagbago. Bumalik si Don Ricardo sa head office ngunit iba na siya. Regular na siyang bumibisita sa mga pabrika para pakinggan ang boses ng mga nasa baba at pinaganda niya ang mga kondisyon ng kontrata sa mga subcontractor. Pinalakas din niya ang mga benepisyo ng mga empleyado. Kumalat ang balita sa kumpanya na nagbago na ang chairman. Ngumiti si Don Ricardo at sumagot, Hindi ako nagbago. Ngayon ko lang nakikita ng tama ang mga bagay-bagay. Ngayon ay isang espesyal na araw. Inimbitahan ni Don Ricardo si Lina at Marco sa kanilang bahay. Ilang araw nang kinakabahan si Marco. Dad, sigurado ka bang ayos lang ang lahat? Hinawakan ni Lina ang kamay ni Marco. Ayos lang yan. Tinanggap na ako ni Chairman. Tumango si Marco at ngumiti. Dahil sa'yo to. Nagbago si Dad dahil sa'yo. Nahihiyang ngumiti si Lina. 6:00 ng gabi dumating si Lina at Marco sa bahay ng mga De Villa. Isang malaking mansyon ang bumungad sa kanila. Kinakabahang tiningnan ni Lina si Marco. Ang laki naman ng bahay ninyo. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ni Lina. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa pinto. Bumukas ang pinto at isang masayang ngiti mula kay Elena ang sumalubong sa kanila. Tuloy kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Pagpasok sa sala, isang hindi inaasahang tanawin ang kanilang nakita. Karaniwan si Don Ricardo ay nakaupo sa malaking hapagkainan naka-business suit. Ngunit ngayon iba. Si Don Ricardo ay naka-apron at nagluluto sa kusina. Nagulat si Lina. Si Chairman, nagluluto. Ngumiti si Elena. Oo, gulat din ako. Sa buong buhay niya hindi yan tumuntong sa kusina pero kaninang umaga pa abala sa pagbabasa ng cookbook. Lumabas si Don Ricardo mula sa kusina, suot pa rin ang apron. Hawak niya ang isang sandok at may pawis sa kanyang noo. Nandito na pala kayo. Halika, umupo kayo. Malapit nang matapos to. Natigilan si Marco sa itsura ng kanyang ama. Sa buong buhay niya, hindi pa niya nakitang nagluto ang kanyang ama. Marahang sinabi ni Lina. Chairman, tutulungan ko na po kayo. Kinawayan siya ni Don Ricardo. Hindi ako ang naghanda ng lahat ngayon. Bisita ka kaya umupo ka lang dyan.
Ilang sandali pa nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Adobo, sinigang, pinakbet at iba pa. Bagamat hindi perpekto ang pagkakaluto, ramdam ang puso sa bawat putahe. Inalis ni Don Ricardo ang kanyang apron at umupo. Hindi ko masisiguro ang lasa pero buong puso kong niluto yan. Gaya ng ginawa mo para sa akin sa pabrika. Naluha si Lina. Hindi niya makapaniwala na ang chairman mismo ang nagluto para sa kanya. Nagsimula na ang hapunan. Habang inaalok si Lina ng pagkain, sinabi ni Don Ricardo, "Kain ka ng marami. Sana magustuhan mo." Tumikim si Lina ng adobo. Medyo maalat pero ramdam niya ang pagmamahal. "Napakasarap po, Chairman." Nasiyahan ang mukha ni Don Ricardo. "Talaga, mabuti naman." Sa tabi niya nakangiting sinabi ni Elena, "Dahil sa iyo, Lina, natutunan ng asawa ko ang lasa ng tunay na buhay. Maraming salamat." Habang kumakain, pinagmamasdan ni Don Ricardo si Marco at Lina. Malaga sila sa isa't isa. Kinukuhanan ni Marco ng ulam si Lina, at si Lina naman ay nilalagyan ng sabaw ang mangkok ni Marco. Isang natural at mainit na tanawin. Naisip ni Don Ricardo, ito ang tunay na pamilya. Hindi pera o pangalan kundi ang pagmamahal sa isa't isa ang bumubuo ng pamilya. Pagkatapos kumain, nagtsaa sila sa sala. May iniabot si Don Ricardo na isang maliit na kahon kay Lina. "Lina, para sa iyo ito." Dahan-dahang binuksan ni Lina ang kahon. Sa loob, isang napakagandang pulseras na kumikinang. Ipinaliwanag ni Don Ricardo, "Ito ay pamana sa aming pamilya. Ipinapasa sa bawat manugang na babae. Mula ngayon sa iyo na ito." Napaiyak si Lina. "Chairman, hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng ganito kamahal na bagay." Umiling si Don Ricardo. "Karapat-dapat ka. Dahil ikaw ang may pinakamarangal na pagkatao. Mula ngayon, hindi na kita ituturing na manugang kundi bilang isang tunay na anak." Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang mga luha at napahagulgol siya. Lumapit si Elena at niyakap siya. "Lina, salamat at naging parte ka ng aming pamilya." Tuwang-tuwa rin si Marco habang nakatingin sa kanyang ama. Hindi niya akalain na ang kanyang malamig na ama ay magiging ganito kabait. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana at mahinang sinabi, "Buong buhay ko mali ang paraan ng pamumuhay ko. Pera at posisyon lang ang hinabol ko at nawala sa akin ang mga tunay na mahahalagang bagay. Pero nang makilala kita, Lina, naintindihan ko. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong may mabuting puso sa iyong tabi. Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya na dumating ka sa aming pamilya." Pinunasan ni Lina ang kanyang luha at yumuko. "Chairman, ako po ang dapat magpasalamat. Hindi ko po inakala na magkakaroon ako ng ganitong pamilya." Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Lina. "Hindi ka na mag-iisa. Kami na ang pamilya mo. At pakialagaan mo si Marco. Itong anak ko, ha?" Ngumiti si Lina. "Opo, makakaasa po kayo." Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ni Lina. "Dad, salamat po. Maraming salamat." Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak at tumango. "Magaling kang pumili ng babae, Marco. Mas magaling ka pa sa akin." Lumalim na ang gabi. Oras na para umalis sina Lina at Marco. Sa pinto, inihatid sila ni Don Ricardo at Elena. Sinabi ni Don Ricardo kay Marco, "Dahan-dahanin niyo lang ang paghahanda sa kasal. Huwag kayong mag-alala, susuportahan kayo ng kumpanya." Yumuko si Marco at nagpasalamat. Sinabi ni Don Ricardo kay Lina, "Lina, bumisita ka dito kahit kailan mo gusto. Mula ngayon, bahay mo na rin ito." Naluha si Lina. "Opo, dadalaw po ako palagi." Umalis na ang sasakyan. Bumalik sa loob si Don Ricardo at Elena. Habang nakaupo sa sala at umiinom ng tsaa, tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana. "Nagbago na ba ako?" Ngumiti si Elena. "Oo, malaki ang ipinagbago mo. Mas naging mabuti ka." Tumango si Don Ricardo. "Dahil yan kay Lina. Siya ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga." Hinawakan ni Elena ang kamay ng asawa. "Mabutit naintindihan mo na ngayon." Ngumiti si Don Ricardo at bumulong. "Ang tunay na mayaman ay hindi ang maraming pera. Ito ay ang pagkakaroon ng mga taong may mabuting puso sa iyong tabi. Pakiramdam ko ngayon lang ako naging tunay na mayaman." Sa labas ng bintana, maningning pa rin ang mga ilaw ng syudad, ngunit mas maningning ang liwanag sa puso ni Don Ricardo. Naintindihan ni Don Ricardo ang pinakamahalagang bagay sa buhay, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasa panlabas na anyo kundi nasa puso, at ang tunay na dignidad ay nagmumula sa isang pusong handang magbigay. Dito nagtatapos ang ating kwento. Kung naantig ang inyong puso sa istoryang ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Naway magkaroon din ng mainit na liwanag sa inyong mga puso sa araw na ito.